Araw mga kababayan, isang nakakagulat na balita ang umabot sa ating mga tenga ngayong araw. Ayon sa mga ulat, ang Vice Presidente ng Pilipinas si Sara Duterte Carpio ay kasalukuyang nasa ospital matapos ang isang insidente na nagdulot ng matinding takot at pangamba. Ang insidenteng ito ay nauugnay sa isang kontrobersyal na akusasyon na nagsasabing ang Pangulo ng Pilipinas na si Kuting Jr. ay maaaring may kinalaman sa pagpapakilos ng isang gunman laban sa Vice Presidente. Ayon sa ilang impormante, ang insidente ay naganap ng bigla na lamang sumiklab ang kaguluhan sa isang pampublikong pagtitipon kung saan naroon si VP Sara. Ang insidente ay nauwi sa pagkaka-ospital ng Vice Presidente na sa ngayon ay nakalagay sa ilalim ng mahigpit na pangangalaga. Isinasagawa na rin ang mga investigasyon upang tuklasin ang mga detalye ng pangyayari at kung paano naging posible ang ganitong klaseng banta sa buhay ng isang mataas na opisyal ng gobyerno. Ang mga pahayag na nagpapakita ng pagkakasangkot ni Kuting Jr. sa insidente ay agad na nagdulot ng mga haka-haka at kontrobersya sa bansa. May mga nagsasabing posibleng isang uri ng political maneuvering ang dahilan ng pagkakaroon ng gunman na target ng Vice Presidente. Ngayon patuloy pa rin ang pag-usisa ng mga otoridad at malalapit na kaalyado ng dalawang lider upang linawin ang mga aligasyong ito. Sa mga susunod na araw ay magiging kritikal sa pagbuo ng mas malalim na pag-unawa sa pangyayaring ito. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Man lang sana ng kalahati. Parang yung sinasabi niya na ang bigas ay gagawing 20 pesos. Sana man lang kahit umabot ng kalahati, 40. Magkano bigas ngayon? 60, 65, 70. Malayo sa katotohanan eh. Iba yung nag-fail, iba yung hindi mo ginagawa. Kasi kung nag-fail ka, kahit papano, meron kang production, hindi mo man tinamaan. Bigyan ko kayo magandang halimbawa. Yung drug war ni Tatay Digong, sabi niya uubusin niya. Hindi niya naubos, di ba? Pero ramdam nyo. Ramdam nyo yung kalsada before, tahimik. Ibig sabihin, nag-fail man si Tatay Digong, para sa ating mga Pilipino, panalo pa rin. Bakit? Naramdaman natin eh. Tao lang si Tatay Digong nag-fail. Eto si Marcos, wala talaga. Kasi kung nag-fail man to, kahit kalahati nagawa niya, ramdam ng mga Pilipino, ang dami magkakaroon ng bahay, isipin mo, 500. Halimbawa, kalahati ang nagawa niya, 500 kada taon. Ito hindi siya nag-fail. Budol-budol talaga. Tinatry ba niya? Hindi siya nag-try. Sige nga, kahit isa, sabihin mo, Claire, meron. Kasi sa yabang ng babaeng to, kung makapagpayabang ito ng mga nagawa ni Marcos, sasabihin niya, hindi, may nagawa na kami mga 200, 300 milyon. Wala siyang masabi kahit isa, oh. Butatang-butata siya dun sa reporter. Nagmukha siyang vlogger na pipitsugin. Abogado ka man din. Kahit yung sagot mo, kahit pang vlogger, hindi uubra. Ma'am. So may mga pagkakataon po, gustuin po natin na matapos ang lahat, pero may mga causes of delays. Ayan. Excuses. 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 Nakita nyo eh. Alam mo, kanina pinapanood ko yung kay Tatay Digong. Yung merong sinisisi yung pulis Davao. Dati pa yun ha. Sabi niya, hindi. I will stand with my people. That was 13 years ago yung pinanood ko. I will stand with my people. If they go to jail, I will go with them. Yun ang leader. Ito puro excuses. O excuses. Pasok, excuses. Katulad po ng processing and release of development loans for private contractors, permitting or due diligence process on site suitability and land ownership. Meron din po, nagkakaroon din po ng problema or issue tungkol sa pagpapatayo because it
seems that there is longer construction period for vertical housing, at least 10 months average for walk-up. At yung pong capacity to borrow or avail of the development loan of private contractors. At ito po'y ibibigay na napakamura po sa ating mga kababayan. Kaya po, kokonti lamang po ng mga contractors at developers ang sumasali sa proyektong ito. So ito po ay mga issues na hindi po ninanais ng administrasyon, but katulad ng sinabi ni PBBM ng ating Pangulo, we aim 1 million houses a year and we will try very, very hard. Kita nyo? Parang yung ex nyo. Ano yung ex nyo? Lahat na lang sinisi, except siya. Lahat mali na lang nila. Mali mo, mali nyo, mali nyo, mali nyo, mali nyo lahat. Nakita nyo yung difference ni PRRD? Tapos, nililigtas yung sarili, lahat mali. May kasi ito. Hindi, wala kang nakitang admission. Alam nyo kung ba't hindi naaayos ang buhay nito si BBM? Yung kanyang political, na walang admittance ng pagkakamali. Wala akong katiwa-tiwala sa taong hindi marunong tumingin ng pagkakamali kasi hindi matututo. Pwedeng sinabi, ito kasi problema namin, ito problema namin. Pero on our part, nagkamali ako kasi nag-overpromise ako, but ito gagawin namin. Ito lalantarin namin. Pag hindi, may plano. Hindi yung we will try very, very hard. Ano yun? Generic na naman. Narinig na namin yan eh. Yung magkakaisa, may unit team. Niloloko nyo kami. Wala kayong plano. Wala kayong pagbabago. Wala kayong admittance ng pagkakamali. O, tingnan nyo. Ano sinabi ni Marcos? Try very, very hard. Layunin po natin Ano? na magpapatayo ng 1 milyong pabahay kada taon hanggang Na? matapos ang aking 6 na taong termino bilang Pangulo. Po, ng programang ito na makapagpatayo ng 1 milyong pabahay sa bawat taon ng aking termino bilang Pangulo. Titinan nyo. Niloloko tayo ng tao na ito. Niloloko tayo ng 7 presidente ninyo. Di ba? Yung pabahay mo, Marcos, daig pa yung gumuho sa lindol. At least yung gumuho sa lindol, may lupa. Ikaw wala kang na-distribute na lupa. Wala. Malala pa yung pabahay mo sa gumuho na pangarap. Pambihira ito si Ito si Marcos talaga. Wala na itong ipinangako sa Pilipino na kahit man lang sana 10%, 15%, 20%, 50% natupad. Okay na eh. Wala Niloloko. Ay, pambihira. Alam ko na ito ay isang malaking hamon. Ngunit buo ang tiwala ko na hindi ito imposible. Ako, ito pangako ni BBM. Ito, sa aking opinion lang ito. Ewan ko sa inyo. Lagay nyo kung tama yung opinion ko. Parang pangako ng adik. Hindi. Siguro naman lahat tayo kung merong naging kaibigang adik or may kamag-anak na adik or merong naging katrabahong adik. Lahat tayo siguro may experience sa isang adik. Ganito mangako, ay di ba? Pag nangako talagang parang suntok sa buwan. At pambira para tayong usapang lasing nito eh. Di ba pag ganyan kayo magbato-tropa, pag nagiinom kayo, ang dami nyo sinasabi, walang natutupad, ganito, ito malala. Napakadami. Ang tataas ng pangarap. Parang yung kaibigan nating adik. Kaibigan yung adik. Ganito naalala ko yung kaibigan kong adik, kaya lang patay na yun, naawa nga ako eh. Ito true story to Uulitin ko na ikwento ko na dito pero doon sa mga hindi nakakalam. Yung kaibigan kong adik na yon,
for some time, nung panahon ni Duterte, taga Mindoro ito, hindi namin nakikita. Nagtago yan. Totoo. Yung mga kaibigan kong nanunood, alam nila yung sino tinutukoy namin. Nagtago yan, hindi namin nakita dahil talagang natakot kay PRRD. Pagkatapos ng termino, bumalik ng Mindoro, San Jose. After a few months o after a year, patay. Bakit? Overdose. Pagkatapos ng termino ni Duterte, bumalik sa droga. Totoo yan, hindi po yan. Hindi po yan fake news, hindi ko gawa-gawa yan. Hindi ko papahiya syempre yung kaibigan ko. Pero pag pinatawag ako sa Congress, sasabihin ko sa executive session, may ganon. Pero sasabihin, totoo yan eh. Kaya kong patunayan yun. Di ba? Pambihira, Naalala ko yung mga pangako nung parang ganito. Hindi ko pinagbibintang ang adik si Marcos. Wala naman sa itsura niyang adik, di ba? Hoy, magbulahan tayo dito. Sige. 1 million homes a day. A year. 1 million homes a year. Mga ilang milyon po ito? Wala pa po siyang milyon. Hindi niya masagot. Basta wala pa 1 milyon. So yung 0 is wala pang 1 milyon. O kaya baka may nabigyan silang isa, may isa. Wala pa 1 milyon yun. Sa loob po ng 3 taon sa pwesto ng Pangulong Marcos. Yun po yung sinabi ko at hindi pa ito pa po kompleto. Basag ka, Claire, no? Maraming salamat. Nakuha ko tong video na to kay Bob PH. Napakagaling nung pagkakaano dito. Ang lupit! Ang lupit mo, ang lupit nyo. Diba? O next topic po tayo. Eto naman, pag-usapan natin, mas lalala pa ang gutom ng mga Pilipino sa panahon ni Marcos. Okay? Eto, tingnan po natin, ha. Nakuha ko po ito sa post sa Facebook ni Sas. Okay, ang galing talaga nito si Sas. Actually, karamihan ng balita, wala na sa mainstream media, walang kakwenta-kwenta ang balita ngayon sa mainstream media. Parang iwas pusoy parati. Purong gusto nilang balita, puro patayan. Pero ito, kay Sas. Thank you, Sas. Ang galing mo talaga. This graph shows a comparison of hunger incidents of households in 4 areas as per SWS. Okay? Hindi po Duterte ang SWS. Alam nyong lahat yan. Okay? SWS. Kayo na humusga kung kanino yan. This shows the level of hunger during the 3rd March of each president. Okay? Ito yung pangatlong taon sa buwan ng March. Pangatlong taon sa buwan ng March. Bakit po? Very important yan sa usapin. Ito po yung papasok tayo sa midterm election. Okay? March is SWS last survey before the midterm elections. Bahala na po kayo mag-judge. Yan ang sabi ni Sas. Okay? Eto, tingnan natin. Yung dilaw, dun sa mga dilawang tae, eto yung panahon ni Pinoy. Yung green, panahon ni Tatay Digong. Yung pula, panahon ng rebelde. Panahon ni BBM. Okay? Ilan ang hunger percentage nung panahon ni Pinoy sa NCR? 21.7%. Nang panahon ni PRRD, 11.7%. Diba? Busog. Busog ang tao nung panahon ni PRRD. Ngayon, busog sa droga. Panahon ni BBM sa NCR, 28.3%. NCR pa lang yan, ha? Nung panahon naman, same thing, ha? Sa Luzon naman, sa Luzon tayo pumunta, 14% ang gutom.
nung panahon ni Pinoy, 10% lang nung panahon ni PRRD, at 24% nung panahon ni BBM. So mga sa Metro Manila, NCR at sa Luzon, gutom ng panahon. Top ranking ka, Marcos. Ibang klase ka. Eto na, dito nadali ng husto. Sa Visayas, 33% gutom. Alam nyo kung ba't importante ito? Dito mahina. Ito yung posibleng balwarte ng mga Duterte. Gutom na. 33% gutom nung panahon ni Marcos. 15% lang nung panahon ni Ninoy at 10% lang ng panahon ni PRRD. Sa Mindanao, mas gutom nung panahon ni Pinoy. Hindi ko alam anong ginawa mo nung panahon mo, Pinoy. Bakit ginutom mo taga Mindanao? 6% lang ang gutom nung panahon ni PRRD. At nung panahon ni Marcos, 27%. May kwento ko sa inyo. Noong mag-e-election pa lang, marami sa inyo galit na galit sa akin at kay Banatbay. Galit kayo sa Banateros. Bakit? Minumura nyo kami. Marami sa inyo. Bakit? Bakit hindi namin sinusuportahan si Sara? At saka si Marcos kasi sila tandem. Kami po, Sara kami, pero ayaw namin kay Marcos. Minumura nyo kami ng kung ano-ano. Sinasabi nyo hindi kami tunay na DDS. Diba? Tapos, sinabi ko kay Banat Bayan, sabi niya, hayaan mo lang. Hindi ko makakalimutan yung payo niya sa akin. Hayaan mo lang sila. Kasi kung manalo si Marcos, sabi niya, magugutom ang mga Pilipino. Pag nagutom yung mga Pilipino, yung mga nagmumura sa atin, magiging kakampi natin. At ang mumurahin nila, hindi na tayo. Si BBM na. Guaranteed yan. Sabi, antayin mo lang. Magugutom ang Pilipino. Nostradamus ata yung kapatid ko. May manghuhula ata to si Banatbay. 3 years after, gutom na ang Pilipino. 3 years after, yung nagmumura sa amin, kakampi na namin. Ang minumura si Marcos na. Nang katotoo lahat. Alam mo, pag nag-a-attend kami ng rally at nag-i-speech kami, alam mo lagi kong tanong, taas ang kamay ng mga nabudol. More than half ng mga taong nakikinig sa amin nabudol. Taas ang kamay ng mga nabudol ulit. Pangalawang tanong ko, ayaw na kay Marcos. Ay, nagsigawan ng tao. Halos itaas pati pa. Ganun po nangyari. Ganyan po kabudol si Marcos. Gutom. Isipin nyo ha. 3rd year. Baha ang ayuda ni Tambaluslos. Panahon ni Duterte, walang ayuda. Panahon ni Pinoy, walang ayuda. Panahon ni Marcos, grabe ang dagdag bawas sa budget dahil nilagay sa ayuda. And yet, gutom tayo. Saan napupunta yung ayuda? Sa bibig ba ng mahihirap o sa bibig ng mga kabit ninyong mga animal kayo? Di ba? Hindi ko maidikit. Kung kailan may panahon ng ayuda, mas lalong nagutom ang mga Pilipino. Saan nyo dinadala yung mga, mamaya i-discuss ko sa inyo, yung mga inuutang nitong si Marcos? Saan nyo dinadala tong ayuda? Nagugutom pa. Ako mahihiya na ako sa mga nililid ko kung ganito nangyayari. Parang wala nang silbi, di ba? Ang layo oh. Ang layo pag kinumpare mo kay PRRD. Ngayon, magtataka kayo? Kayo mga bashers? Hindi
Hindi ba kayo nag-iisip? Bakit mahal ng Pilipino si PRRD? Eto, gutom. Huwag kayong tanga, ha? Kasi nasolusyonan niya yung gutom. Hindi man lahat. Siya ang nakasolve ng gutom. Parang tao nyo. Kung kayo may negosyo, kung yung mga tao nyo gutom, mumurahin ka niyan. Kung yung tao mo busog, naalagaan, mamahalin ka niyan. Ganyan lang po eh. Bakit? Being a leader, alam mo, malaking trabaho ng leader. Binigay sa'yo ng Diyos yan eh. Ikaw nilagay dyan para tulungan mo yung tao mo. Hindi gutom. Yung blessing, kumakalat sa paligid. Pag kumakalat ang blessing sa paligid, alam mo, naalala ko yung sinabi ni Pastor Kibuloy eh. May pera Pilipinas eh. Mayaman. Kaya sinasabi niya yung mga proyektong gagawin niya, akala nyo mahirap gawin? Tingnan mo kung anong nakukuha nitong mga nasa kamera. Magkano pera? Computein mo itong mga sinasabi ko, wala pa sa kalahati. Ibig sabihin, kung hindi kurakot, maraming proyekto eh. Tingnan mo yung nagawa ni Pastor Kibuloy sa Kingdom, sa KOJC. Bakit ganun kaganda? Hindi kinukurakot yung pera eh. Meron po tayong pera. Ang problema, hindi marunong yung leader natin. Nagtataka naman kasi ako sa inyong mga Pilipino. Hindi ko po kayo sinisisi. Nakatikim na tayo ng maayos kay PRRD. Sana naman natuto na tayo na gusto natin yung ala PRRD. Pero wala tayong sisihan, okay? Magkakasama na tayo ngayon. Basta binabanggit ko lang po sa inyo, ha? Huwag na po tayong magpabudol, okay? Sana suportahan natin ng straight PDP kasi ako naniniwala ako, yung gutom ng Pilipino lalala pa. Bakit? Meron ba silang proyekto? Meron silang significant na ginagawa para mawala ang gutom ng Pilipino? Look at their efforts kung paano nila idiin ang Duterte. Kung ganyang katikas yung mga leader ni PRRD, parang si Torre, yung paano kinidnap si Tatay Digong papuntang Netherlands. Kung ganyan sana katikas, yung gagawin lahat, maalis lang ang gutom ng Pilipinas. Minamahal sana ng taong bayan to si BBM, pero hindi. Yung efforts nila sa pabahay, sa gutom, sa pagsugpo sa krimen, wala. Kita nyo, full effort sila pagdating. Ipitin ng Duterte, ipitin ng mga vloggers ng Duterte. Next topic po tayo. Ito, BBM. Malapit nang ilaglag si Torre. Ba't ko nasabi yan ito? Tingnan ninyo, ha? Excuse me po. Ito pinost ni Ma'am Ina Mortel, ayan pinost niya. Shinare niya, nakita ko. Dahil ito pinost ni Edwin Zamora. Hindi ko po siya kilala pero ang ganda ng pagkakapost mo dito, Edwin Zamora, shoutout sa iyo at Ina Mortel. Sabi niya, you never know who to trust. Tingnan mo. Pinagamit na lahat ni Pastor Kibuloy ang jet plane, helicopter, SMNI sa campaign ni Junior. In the end, siya pa tinuklaw. Let this be a lesson, mga kids. Maganda yan. Isipin mo ito. Alam ko yung lugar na yan eh. Kasama ni Pastor Kibuloy si BBM. Yung nasa baba, sa your lower left ng picture, yan yung hangar. Sa likod po yan, kung saan, ang likod din yan, airport na. Andyan yung mga jet plane, helicopter, mga big bike ng KOJC at ni Pastor Kibuloy. Yan. Nakita po namin yan in person. Pinakita sa amin, hindi tinago. Andyan sila. Pinagamit yan ni Pastor Kibuloy kay BBM.
May magkausap sila. Sa katunayan, may mga pictures pa sa loob yan nakita namin. Ganyan po katraidor tong si BBM. Kaya ikaw, Tore, huwag mong isipin. Kasi na hindi ka ilalaglag ni BBM. Isipin mo kung ano ang laking na itulong ni Pastor Kibuloy kay Marcos. And yet, nilaglag siya. Isipin mo, wala ka sa kalingkingan ng naitulong ni Pastor Kibuloy kay BBM. Nilaglag pa siya. Tore, wala sa kalingkingan yung naitulong mo kay BBM. Pon ka lang. Ha? Pon. Utusan ka lang niya. Eto, sila Pastor Kibuloy, malaki talaga na itulong. Si BP Sara, ang laki ng naitulong kay BBM. Trinaydor pa. Malaki ha. Si BBM hindi magiging presidente yan if not for Vice President Sara Duterte. Yung tatay nila, ang laki ng naitulong ni PRRD. Anong ginawa? Kinidnap, pinadala sa Netherlands. Ang laki ng pakinabang ni BBM. Even the whole family, ang laki ng pakinabang kay Tatay Digo. Anong sinukli? Kinidnap. Anong sinukli kay Pastor Kibuloy? Pinakulong. Anong sinukli kay BP Sara? Pina-impeach. Ano pang sinukli kay Pastor Kibuloy? Ginugurgur ang SMNI. Mamaya i-discuss ko po sa inyo. Ganyang katraidor tong tao na ito. Ngayon, Tore, tingin mo nakasandal ka sa pader ngayon? Ngayon pa lang, mag-open ka na ng offshore accounts. Kasi lulubog at lulubog din to si BBM. Wala namang taong forever eh. Wala. Wala ako nakita hanggang ngayon buhay pa. Mamamatay at mamamatay din yan. Parehas natin lahat. Lahat ng empire bumagsak. Hindi forever to. Hindi natin alam. Baka nga, ewan. Pagbagsak na ito, bagsak ka, Tore. Kaya wag mo isiping hindi ka iiwan nito. Katanga mo na lang kung naniniwala kayo. Doon sa mga support, yung pinakain nito ng ensimadang, yung mga vloggers niya pinakain lang ng ensimada samantalang yung media naka-buffet. Akala nyo tatanawin ng utang na loob niyan sa inyo? Hello. Wala kayo sa kalingkingan na natulong ng Duterte at ng Pastor Kibuloy dyan. Ganyan po katindi ang tao na yan. So gumising kayo. Ha? Ewan ko ba naman ano. But anyway, Pastor Kibuloy naman, wala naman to hindi naman to naghihiganti. No, napakabait na tao ni Pastor Kibuloy sa aking pagkakilala. Tulong pa rin siya ng tulong. Di ba? Considering. Kaya nga alam nyo kung ba't ginigipit to si Pastor Kibuloy at ang SMNI? Kasi alam niya malaki ang matutulong sa Duterte. Sa Team Duterte. So kung alam ni BBM na malaki ang matutulong ni Pastor Kibuloy sa Duterte at sa Team Duterte, ibig sabihin, natulungan siya. Nagigets nyo? Kaya nga ginigipit eh. Alam niya yung capacity ni Pastor Kibuloy. And yet nilaglag. Ikaw pa. Gumising ka ha? Gumising ka. Gising. Alam niya, ulitin ko, alam niya ang capacity ni Pastor Kibuloy. Alam niya ang capacity ni BP Sara. Nilaglag pa rin. Next topic po tayo. Eto, utang mo talaga BBM. Diktador ka. Eto, utang na naman. Ha? Ano to ha? Nilabas ito ng Manila Bulletin. Alam nyo naman kung ano karakas na Manila Bulletin. Kayo na humusga. Pero nilabas nila, anong sabi? Marcos admin increases second quarter 2025 borrowing plan by 106 billion. So, uutang pa. At hindi pa nakontento sa utang last year. In-increase pa. Eto, basahin natin. The Marcos administration plans to borrow 735 billion in the second quarter of 2025.
Dadagdagan pa yung utang. Siguro kasi mag-e-election eh. Second quarter, April, May, June. Oh. A 17% increase over the first quarter's planned 629 billion. So, dinagdagan pa compared nung first quarter data from the Bureau of Treasury. Tapos, from April to June, the government intends to borrow 325 billion in treasury bills. A 61 billion or over 23% increase from the first quarter, 264. Nalulula ako. Marcos, hindi ka pa nakontento sa inutang mo. Utang mo talaga, Marcos. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!